Nasa linya ngayon mga kapatid ha, tayo po'y nagagalak at ito po'y napaka-importante pong pagbibigay po ng informasyon si Prosecutor General Attorney Richard Padulyon. Magandang umaga po, Attorney. Salamat sa panahon. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. At magandang umaga rin sa lahat ng inyong tagapanood at tagapakinig. Okay, siya, go. Good morning po, Attorney. Prosecutor, salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Dito po muna natin simulan yung atin pong panayam tungkol po dito sa pagbabalik ng 110 million pesos ni Henry Alcantara. Bilang bahagi nga daw po nitong 300 million pesos na kinita niya illegally na may kinalaman pa rin sa flood control projects. Sir, paano po ba nagsimula yung restitution niya? Is this part nun pong pag-a-apply niya bilang witness po para po dito sa kaso? Well, I would not say, DJ Chacha, na part siya nung kanyang application. No? Ang nangyari dito is that nung mag-apply siya as state witness, no? O mag-apply siya for coverage under the Witness Protection Program, alam natin yung application niya ay sa dahilan gusto niya maging state witness para sa Estado. Ang ginawa muna dyan, in-evaluate muna yung kanyang mga salaysay na ibinigay at tiningnan yung mga detalye nito kung merong basihan at kung ito'y kayang suportahan ng iba pang ebidensya. Ngayon, nung makita na yung kanyang salaysay o mga salaysay na ibinigay ay sapat na, no? Dito po nagkaroon ng kasunduan. Ito po yung nakapaloob sa kanilang Memorandum of Agreement together with the Witness Protection Program na represented ng Secretary of Justice. At doon na po nabanggit yung usapin tungkol doon po sa pagsasauli at kung magkano yung isasauli at kung ano po ang covered nito. So, hindi po pala, kumbaga, parang naging parte na lang. But initially, hindi po talaga ito kasama dun sa iplinid nitong si Alcantara. Pero sir, yung figure na 300 million pesos, na una na nga po na ibalik yung 110, ito po ba'y galing din mismo kay Alcantara o DOJ po ang nagtakda nito? Well, may pinagbasihan niya na hindi yan yung 300 million na sinabi ni Mr. Alcantara na ito lang yung isasoli ko. Tandaan po natin na may marami hong proyekto, no, na involved si Ginoong Alcantara. At ito pong 300 million ay patungkol lamang doon sa mga nailahad at naikwenta namin base doon sa alam namin na tinatanggap ng the district engineer during that particular time. Ang sinasabi nga po is parang may percentage lamang po silang tinatanggap at doon sa porsyento na yon, meron din lamang porsyento na natatanggap si Ginoong Alcantara. So, base ho sa dami ng proyekto na na-involve siya na nakasama doon sa kanyang testimonya, yun po ang pinagbasihan ng pagkwenta nung kung ano man yung isinuuli niya. No, na nagsimula nga po sa 110 million lang po muna ang naisauli as of last week. So galing po pala ito sa DOJ. Are we talking about just the Bulacan project po ba ito? Anong taon po yung naging computation ng DOJ? Paano po? And ganito ma'am, no, I do not have the details of yung coverage ng kanilang Memorandum of Agreement. Pero ang natitiyak ko po is that hindi po ito kumbaga pangkalahatan, no? Ibig sabihin sa kung lahat ng kaso na involved si Ginoong Alcantara ay sakop po ito. Ito po ay ang sinasakupan lamang po nito ay yung mga kaso na nakabanggit at kung saan siya magtestigo na nakalagay doon sa kanyang Memorandum of Agreement. So, ano hong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, pwede pa ba siyang makasuhan, no? Kung ang tanong is pwede pa ba siyang makasuhan later on for other projects where his name or his involvement is discovered? Ang sagot po dyan, pwede. Pwede pa rin po ba siyang tumistigo doon? Tingnan po natin kung meron pong sapat na basihan para siya po tumistigo. At kung ang sunod na tanong, meron ba siyang pwede pang isole, ang sagot po doon, maaring meron pa ho kung hindi po ito sakop ng kanilang napagkasunduan ng Secretary of Justice. No, at least mas malinaw na po ngayon. Galing lang doon sa naunang testimonya nitong si Alcantara. Pasingit lang sir, ito ho bang cash na ito? Ito bang cash na ito, hawak ito ni Alcantara? Meaning may pinagtaguan siya o nag-withdraw sa bangko? Ay, hindi po. Definitely, Manong Ted, hindi po ito kasama dun sa sa withdraw sa bangko. Hindi ko alam. Pero
Kasi meron po siyang meron po siyang freeze order. Mm-mm. So kung may freeze order 'yan, hindi po pwedeng galawin ang mga assets na na frozen, and that would mean it includes bank accounts. So hindi po namin alam, no? Personally, I wouldn't know where he actually got the money which was turned over to the department last Friday. Opo, Kasi kasi ang po, alam ko lamang po is that, yes sir. opo, ang sabi po kasi sa balita daw, ang sabi daw po ni Ginoong Alcantara, nakakulong ako sa Senado, hindi ako makalabas. Kaya nga hindi pa ako makakapagdagdag ng perang gustong isauli sa gobyerno. So, ano ang atin ditong, ano ang kwento po dito? Talagang hawak niya, may pinagtataguan siya ng cash na ito na kinuha niya mismo at ibinigay po sa DOJ. Actually, hindi ko, like I said, hindi ko po alam kung ano yung detalye kung saan nagmula at saan niya kinuha yung pera. Kasi nga po, tama po yung sinabi niya na he is under custody ng Senado as of this time because of yung contempt order. Pero ang alam namin, base dun sa kasunduan na pinirmahan niya with the Secretary of Justice noon, nagsabi siya na magsasauli siya ng, sabi nga niya, 300 million. Nung makausap siya, no, at tinanong kung siya ay makakapagsoli o may susoli siya, siya naman po at ang kanyang abogado ay tumugon. Pero ang naibigay nga lamang po is 110 million. Okay. As to kung saan niya po ito kinuha, kung ito po ay nakatago sa bahay o kung saan pa man, hindi po namin alam yung detalye. Pero maaari po namin tanungin sa kanya kung sakasakali po. Opo. Sige po. May tanong pa po si Chacha. Go, Cha. Oo. Sir, kung una na pong naibalik yung 110 million pesos, base po sa naging usapan, kailan daw po yung susunod na 200 milyong piso pa na inaasahan nating ibabalik ni Alcantara? Right now, ma'am, I do not know kung ano yung detalye ng pagsasauli, no? Kung kailan ito. Ang isang bagay lang po kasi na gusto nating linawin dito is that yung restitution po is the fact na nagsoli ng pera, hindi po ito kabayaran para sa kanyang coverage sa programa. Ito po ay partiho at bahagi ng kanilang kasunduan ng Secretary of Justice. Dahil umamin ka din naman na ikaw ay may kinalaman sa paggawa ng mga krimen na binabanggit at ikaw ay titistigo para sa Estado at siya po ay naglahad ng kanyang kagustuhan na magsauli ng kung ano man yung pera na nakuha niya, ito po ay tinatanggap, no? Tinatanggap ng gobyerno at maaring ito po ay mangyari anytime soon or in the course of the case going on. Kung halimbawa pong nililitis na yung kaso, at meron na pong kakayahan, no, mapapagkunan itong si Mr. Alcantara, maaari na pong magkaroon ng pagsasauli pa rin. Oo. Okay. Sige po, hintay kami ng iba Sige. pang detalye. Pero dito po sa kay dating Yusek Bernardo, ang sinasabi po sa mga balita, 7 million pesos muna daw ang ibabalik niya. Kahit ang allegations is halos 1 billion pesos po yung nakolekta niya. Yun naman pong 7 million pesos, saan naman po yun nakuha, yung figure na yun? Bakit yun lang? Ay, yan din po ang, kasi again, the assets of Yusek Bernardo are also part of yung freeze order na in-issue ng Court of Appeals sa petition na final ng Anti-Money Laundering Council. No? So, I do not know where he will be getting it or if that is the only cash available to him at this point. No? Pero definitely, this money, hindi po ito nasa bangko na withdrawin lamang dahil sa sabi ko nga po may freeze order po sa ngayon. Okay, sige. So, para nga po ito maiklaro, ito muna. So, ito pong mga bank accounts nila Alcantara, I presume sila Hernandez at Bernardo, frozen ito. Ang ating presumption, may mga nakatago pa sila doon, no? Ay, lalabas pong gano'n. Okay. That would be a correct assumption, Manong Ted, na meron pang naisubi o may naitabi. Opo. Sige. Sir, sa ngayon ho ba para ho mas maintindihan namin ang inyo pong posisyon, ano po ang mga kasong kayo ho mismo ang nangangasiwa, kumbaga kayong supervisor, na nakapending ngayon sa hukuman? Kung yung nasa hukuman, wala pa po, Manong Ted. Tapos na ho ang tatlo sa kaso na binibinig yung preliminary investigation. Hinihintay lamang po, ginagawa lamang po ang resolution ngayon.
natatandaan ninyo, may naunahong 5 na ipinail ang Department of Justice. 3 po doon ay tapos na ang PI, ginagawa na lamang po ang resolution. Yung 2 ho, na-delay ng konti kasi this time, Ted, yung tulad po ng napag-usapan natin ng mga nakaraan, meron pong nakuhang ebidensya na maglilink hindi lamang po doon sa mga initial na sinampahan ng kaso, yung mga nasa district. Meron pong nailink na proponent. Kung kaya, medyo na-delay ng konti dahil kailangan po natin ng bigyan ng pagkakataon na sumagot yung proponent sa preliminary investigation. Opo. Dagdag pa doon ay meron pa pong mga kaso na isasampa sa ombudsman within the week as against I think Bulacan District officials again, but also involving another proponent. Opo, ito bang proponent po na 2 na binabanggit po ninyo, kumbaga ang kanila pong salary grade ay para po sa level ng ombudsman at Sandigan Bayan? Ganun po ba yon? Opo. Okay, Tama po kayo doon, Ted. Opo. Mawalang galang lang po if you're at liberty lang po to tell us, may nabalita po kasi na isang sitting senator at isang dating senador ang inimbestigahan na po ng NBI at meron daw pong kaukulang kaso, ebidensya para sampahan sila ng plunder at graft. Ito ho ba yun sila? I think, yes. I think that is the one. Kaya lang po, meron po kasing, ang tawag nito, lahat po ito ay dumaan po sa tinatawag natin, Ted, na case build-up. Kung yet ito'y in-evaluate muna at ngayon pa lamang po ipadadala at i-refer sa Office of the Ombudsman. Okay, and then the Ombudsman, will they still conduct another PI dito para po sa pag-aaral kung maisasampa ba ang kaso sa Sandigan Bayan? Hindi, ilinawin ko lamang po, Ted, no? Yung binabanggit po ninyo kanina na yung basis sa investigasyon ng NBI, isa po doon, isa o 2 po doon ay yung mga ginagawa na yung preliminary investigation ngayon sa department. Okay. Ngayon, yung resolution po namin, idadaan po yan sa ombudsman kung sakasakali, kung ano man ang rekomendasyon namin, dahil ang ombudsman po ang mag-a-aproba ng aming resolusyon dahil ang filing po nito kung sakasakali ay sa Sandigan Bayan. Opo. Wala na pong PI na mangyayari sa sa ombudsman. Susuriin na lamang po nila yung findings na ginawa ng department. Okay, sige po. Ngayon, sir, dito po sa mga itong kila Alcantara, sila po'y aplikante para maging witness ng Estado. Pati po itong si Bernardo, pati po itong si Bryce Hernandez, di po ba? Ano po? Okay. Nag-a-apply din po si si Bryce Hernandez. Opo. Ang desisyon niyan manggagaling sa Secretary of Justice lang. Opo. Kayo po bilang Prosecutor General, may say ho ba kayo dito? We can give our recommendation base po sa pag-evaluate namin sa testimonya ng testigo para malaman po ng ating kalihim kung meron pong number 1, may relevance ba o kahalagahan yung kanyang salaysay. Pangalawa, kung ito po ba ay kayang mapatunayan at merong ibang ebidensya na magpapatunay o susuporta dito. Kung sa punto pong pagbibigay ng rekomendasyon, makakapagbigay po kami at makakatulong po ito sa desisyon na gagawin ng ating kalihim. Opo. And then, kung sakasakali po na magdesisyon ang Secretary of Justice, ito sa pamamagitan po lamang ng isang Memorandum of Agreement pero hindi pa po ito final kasi kinakailangan pang aprubahan ng judge ng Justice sa Sandigan Bayan. Ganun po ba yun? No, hindi po ganun, Ted. Go ahead. Ang Witness Protection Program po ay na under sa Department of Justice. Kapag ang Witness Protection Program ay nag-admit ng isang aplikante at sinabi niya, okay, qualified ka para maging state witness, ikaw ay gagawa at papasok sa isang kasunduan with the Secretary of Justice. Now, there is no need for any approval by the court. There is no need for the approval of either the RTC or the Sandigan Bayan. That is binding between the Witness Protection Program and the applicant. Now, ano po ang epekto nun? Ang epekto po nun, doon sa kaso na kung saan siya ay inadmit at ituturing na testigo para sa Estado,
hindi na po siya makakasama, hindi na po siya isasama doon sa tinatawag nating information na ipa-file sa husgado. Okay? Kasi siya nga po ay testigo na para testigo na para sa government po. Okay. Pero kung sakali po, pagbabasihan nga kung gaano ho kaimportante ang kanyang testimonya para po sa conviction ng ilang pamasasakdal. Ano po, yun po ay yata ang pagbabasihan dyan. Pero hindi nangangahulugan na sa bawat kasong kakaharapin nila ay automatic siya ay maaabsuelto ng tuluyan at meron pa rin po maaaring mapababa lamang ang kanyang kaso. Ganun po yun. Tama po kayo doon, Manong Ted. Ang coverage po, let's say for example, ni Mr. Henry Alcantara, ay patungkol lamang doon sa mga kaso na sakop ng kanyang Memorandum of Agreement. Identified naman po yung kung ano-ano mga kaso yun. If there are cases later on that may be filed against him, if there are other cases na madi-discover na meron pang mga projects na hindi pa po ito na parang it is not subject of a case, but later on naging kaso at siya ay sangkot, pwede pa rin po siyang panagutin doon sa mga kaso na yun. At hindi po pwedeng sabihin na covered na ako ng witness protection program so hindi na ako pwedeng kasuhan. Because hindi po blanket immunity ang ibinibigay sa kanila. Opo. Yung pong mag-asawang Diskaya, kung alam po ninyo, ano ang status ng kanilang application po as WPP witnesses? Ay Manong Ted, tulad po ng sinabi natin sa Senado, no, magmula pa nung huling hearing ng November 14, wala hong naging ugnayan muli. Well, actually, prior to November 14, hindi na po nakipag-ugnayan muli ang mga Diskayas. At kahit na po sila ay pinayuhan ng Senate Blue Ribbon Committee Chair na, dumulog sa department para sa kanilang application, hindi na rin po sila nagpakita since then. So, right now, wala po kaming ini-evaluate na testimony ng Diskayas or ng statement ng Diskayas para po sapat na basihan para malaman kung sila po ay pwedeng tanggapin o hindi bilang testigo. Opo. So kailan po, kung ganun po, kailan po ang paghahain ng asunto formal ng DOJ kung meron man laban sa mag-asawang Diskaya, maging dito kila Alcantara at kila Bernardo at kila Hernandez at maging yung taga-Sims na contractor? Well, tuloy-tuloy po yung pagkukuha ng ebidensya, no? Like I said, meron na pong mga naka-pending na kaso, hindi naman po lahat sa DOJ. Pero as far as the DOJ is concerned, wala pa pong cases as against the Diskayas that have been filed, no? Base sa pagsusuri ng NBI. Pero as far as we know is that there are cases which have already been filed with the Office of the Ombudsman and which are pending investigation already. Opo. Kasi po kasi ngayon ang mga Diskaya pati itong sila Alcantara et al wala pang arrest warrant, di po ba? Wala pa ang hukuman, right? Wala pa, no? Yes, that is correct, Manong Ben. Opo. Kaya po naghihintay ang taong bayan kailan ba makakasuhan itong mga Diskaya na ito at itong mga sangkot na umaamin na para po maglabas na ng arrest warrant at sila po ay maikulong sa regular jail. So ngayon po as far as you know, nasa preliminary stage pa lamang po ng investigasyon sa Office of the Ombudsman. Ganun po iyon. Well, if we're talking about the Diskayas, yes. And if there are cases also na against sina Ginoong Alcantara, meron din po sa Office of the Ombudsman. Opo. Yung sa Department of Justice po, hindi na po siya, it's in the preliminary investigation stage, pero meron na pong mga kaso na tapos na ang preliminary investigation at hinihintay na lamang po natin yung resolution bago po ito malalaman po natin kung anong findings. Okay. Resolution po ng DOJ prosecutors. Opo, that is correct. Okay, sige. So, sir, ganito po. Yung pong mga kaso ng mga Diskaya na klaro, no, yung collusion sa mga bidding, opo, yung pong mga ganon ng mga kaso, hindi pa rin po tapos yun? At yun ho ba ay isasampa hindi po sa Sandigan Bayan kasi mas mababa po yung kanyang uri po ng krimen? Paano po yung mga ganon pong kaso na obvious naman, pati nga sila umaamin? Well, Manong Ted, ganito kasi yan Hindi tayo pwedeng magsampa ng kaso base lamang sa pag-amin nila. No?
ang delikado po kasi niyan is dapat meron po tayong ebidensya independent of yung admission. Bakit? Kasi kung halimbawa pong yung pag-amin na yan, napakadali pong bawiin yan pagdating sa husgado. Kung yan lamang po ang tatayuan ng kaso ninyo, ay hindi po yan tatayo sa husgado. Okay. Oo nga naman. Oo nga naman po. Opo. So, doon po sa mga kanilang ginawang pangapag-amin na yon, meron pa rin pong case built up doon, kumbaga. Kaya po natatagalan. Yes, sir. Yes, sir. Kasi yung sinasabi niyo po, Manong Ted, na parang collusion with DPWH officials, kailangan po dito ng kailangan po ng merong ebidensya other than yung admission nila. And that will not easily be shown by documents. It is something which is an agreement secretly entered or made by whoever the contractor is and the officials of DPWH. So, since secret po yan, hindi po lantad ang ebidensya niyan. Kailangan talaga ungkatin mo yan. At hindi naman din ibig sabihin na nagsalita sa Senado. Yes, pwede natin gamitin yung kanilang admission, sabihin natin sa Senado. However, ang tanong po is, sufficiente na po ba ito para kung ang gusto natin ay magkaroon po tayo ng accountability pagdating ng dulo? Ayun, sa mga naiinip, yun po ang sagot pala doon. Kaya po may katagalan kahit na po umamin sila sa mga ganito pong mga pagkakamali kasi hindi ho tatayo yun lamang yan. Baka ho kasi biglang sabihin na na-pressure lang kami kaya kami umamin, mga ganun pong usapin po pala, attorney, no? Para maintindihan po natin ito. Okay, opo. Correct. Opo, para mas malinaw sa mga naiinip na nga po at gusto humakita itong mga to na nakakulong. Ngayon, sir, ito pong affidavit ni Bernardo, dalawa na po ito, ano ho? At dito po naman, paano ho ba ang ginagawang investigasyon dito ng DOJ, NBI? Di ho namin alam sa Ombudsman. Sa usapin po ng kanya mga binanggit na meron siyang personal knowledge, no? Hindi lang po hearsay. Halimbawa, muli po babanggitin ko itong pangalan nitong si Trygive Olayvar. Opo, wala pa pong wala pa kaming nalalaman na iniimbestigahan po ito o maging yung pong sinasabi ni Senator Lacson na si Adrian Bersamin. Ano po, at maging yung Maynard Ngu, no? Opo, wala pa po eh. Ano ho bang proseso dito po sa mga sinasabi po nitong si Bernardo na meron siyang personal knowledge? Okay, tama po kayo, Manong Ted, sa analysis ninyo na since nakapaloob po yan, halimbawa sa affidavit ni Mr. Bernardo, may personal knowledge siya. Pero ang punto po niyan is that enough already? Personal knowledge is strong evidence. However, we have to go into the details that will support and substantiate yung kanyang mga sinasabi. Para sabihin po, let's say, for example, ng isang testigo na itong si Mr. A ay tumanggap ng pera, ganito kalaking pera ang ibinibigay sa kanya, may detalye pa ho na kailangan kunin yan. Kaya po hindi po base lamang dun sa affidavit maaari kang magsampa ng kaso na kaagad. Again, there has to be evidence that will corroborate, magpapatunay doon at susuportahan ang mga inilahad ng testigo. So in this particular case, yes, mentioned yung names, for example, ni Mr. Adrian Bersamin, Trygive Olayvar. Pero yung detalye kung saan, paano, kailan, di ba? Ano ang sirkumstansya ng pagbibigay at pagtatanggap, kung ano mang kasunduan nila, ayan po ay mga bagay na inilalahad at kailangan ilahad pa bago magkaroon ng sapat na ebidensya para magsampa ng kaso as against them. But I understand. Sino ang magtutulak noon na imbestigahan talaga ito? Kasi nga may mga pangamba yung iba na baka may mangyaring taki pa na hindi papansinin at walang mag-iimbestiga. Whose obligation na imbestigahan talaga itong mga sinasabi ni Ginoong Bernardo? NBI ba yan? Ombudsman ba yan? Yes, sino sir. po? Opo. Yes, sir. Ang pagkakala po ng aktual na ebidensya would be done by yung law enforcement. That would be the NBI or the PNP. Ang Department of Justice po, ang nagiging bahagi niya rito is kapag nag-uusap at nagpupulong ang NBI at ang department, itinuturo at dinadirect po namin sila doon sa direksyon na kung ano yung mga hahanaping ebidensya na kakailanganin natin para dito sa kaso na to, para ito'y tumayo kung sakasakali bang ito'y isampa natin sa husgado. So,
kung sasabihin po na, for example, may transaction na ganito involving these projects, kailangan ungkapin at usisain, alamin kung ano yung mga dokumento, kung may mga dokumento na makapagpapatunay dito. Meron pa ba tayong ibang testigo na makakuha na maaaring sumuporta at tumistigo batay doon sa dokumento. So, yan po ang ginagawa ng NBI. This legwork is being done simultaneously, not only with this case, but with other cases which are undergoing investigation. Opo, kasi po sinasabi dito ni Ginoong Bernardo, cash niyang ibinibigay ang pera, no? So, may cash. Opo, may cash. So, siguro hindi naman natin pwedeng i-anunsyo, di ba, yung actual na ginagawa pong investigasyon kasi nga baka masunog din. Pero yun ang dapat nating asahan na hindi ito pababayaan ng mga investigador para magkaroon ng takipan. Ganun, yun po sinasabi ho ninyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi naintindihan ko yung agam-agam ng mga tao. Pero sana po, mabigyan lamang po ng pagkakataon yung ating mga investigador na gawin yung kanilang trabaho na sasabihin ko na ho sa ngayon, hindi ho magiging madali. Kasi ang mangyari nito, kung ang pagbabasihan lamang po ng pagsasampa ng kaso ay yung talaysay na magbabanggit ka ng pangalan, ang mangyayari lang po niyan is kukontrahin lang yan. Parang it's a question of he said, she said. Sino po ang nagsasabi ng totoo at sino ang mas credible sa mga tao na yon? Opo. Meron ho palang pwede palang mag-apply ng inspection order, no? Kung hindi search warrant. Ito ang ginawa ng NBI kahapon sa 2 condominium daw na pag-aari ni Congressman Zaldico. Pero ano bang kaibahan ng inspection order po at saka search warrant, attorney? At gaano ba kahirap makakuha ng search warrant? I'm not so very particular. I don't have yung specifics nung in-apply kung ito'y inspection order. Kasi actually, kahapon ko rin lang ho narinig yan sa mga balita, no? Pero ang alam ko po kasi talaga dyan is search warrant, no? Yung sa search warrant po kasi, medyo meticulous yung proseso ng pag-a-apply ng search warrant. Kasi kailangan meron kang deponent, no, na makakapagbigay ng detalye para basihan para isasagawang search. At ito po ipatungkol sa, let's say for example, in relation to the commission of a crime, no, at isasabihin doon na dito ko nakita ang mga sabihin na natin. Halimbawa, meron kami nakitang natatandaan na may mga armas diyan, no, may mga baril. At ilalahad ang basihan kung bakit mo alam. Hindi ka lang magkikwento na may baril doon. Kailangan ipaliwanag mo sa husgado na kaya ko alam na may baril doon kasi maaring ako'y nandun o nakita ko. All of these things have to be laid down in the application for search warrant. Opo, yung nga po kasi nga nung pumutok po itong skandalong ito, ang presumption ay nag-iimbak ng cash sa kanilang mga condominium, sa mga bahay nila o rest house, itong mga proponents, no? At itong nga pong mga kasama sa skandalong ito. So, ni isang search warrant po, walang aplikasyon ang ating mga otoridad. Nangangahulugan ho na wala silang makuwang testigo na magsasabi na alam nila kung nasan yung pera at kung ba't nila alam yon. Yes, Manong Ted. I mean, I think it is understandable kung itong mga tao na to ay nag-iimbak ng pera sa bahay, kung ito'y tinatago sa likod ng dingding, sa loob ng pader ng isang condominium, ay wala hong ibang makakaalam niyan kung hindi po yung mismong nag-imbak. Okay? So, para sabihin na ito, may suspetsa kami na ito'y tinatago din sa bahay na yan, ay hindi po magiging sapat na batayan para sa husgado na mag-issue ng kahit na anong search warrant. So, kinakailangan po talaga, ito po ay nakalahad mismo sa panuntunan o sa batas natin na ito ang mga requirements kapag dating sa application for search warrant, no? Hindi ho kasi, it's a constitutional right to be secure in one's homes. Hindi po basta-basta pwedeng pasukin ng kahit na sino. Opo. Naunawaan po namin, kaya nga ito napakaganda rin pong diskusyon para lang humaintindihan ninyo kung bakit, di ba, bakit unlike in other countries, di po ba, na may mga aligasyon, agad sinasalakay yung mga bahay, nakakakuha ng mga sinasabing kayamanan na nakaw. Sa atin po kasi, mahigpit ang panuntunan sa karapatan po ng mga sinuman para puntahan ng mga otoridad ang bahay mo sa talakayin ka ng walang kaukulang court order. Yung inspection order na yan,
Di ba pa pwedeng gamitin yan? Ngayon pa lamang po sa mga sinasabing proponents, mapuntahan lang po yung kanilang mga lugar o paano po? I have to be very clear on the inspection orders that were issued and who issued them, no? Kasi ayoko ko magsalita na, kung pwede naman palang inspection order, ba't pa tayo mag-a-apply ng search warrant, no? Gusto ko lamang kong linawin din, no, from my end, from the NBI, when I get to talk to them this afternoon, para malaman ko ano naging pagbasihan yan. Kasi kung meron naman pong basihang legal, yung inspection order, hindi maaring gawin po yan dun sa ibang mga pinagdududahan na nag-imbak o nagtago ng pera. Pero Manong Ted, linawin ko lamang po bakit po mahalaga itong mahalaga na may batayan yung pag-search, no, sa isang bahay. Dahil po, kung halimbawa po ang search is deemed illegal, kahit na pa po ano ang makita doon, ito po ay inadmissible at hindi pwedeng gamiting ebidensya laban doon sa kung sino man yung nagmamay-ari ng bahay. Opo. Oo nga, no? Kasi nga po, that's the doctrine ng fruit, no? Opo. Yes, sir. Fruit of a poisonous tree. Opo. The fruit doctrine. Opo. Sige. Ito po si Chacha, mga pahabol pong katanungan. I hope you don't mind po, Attorney. Go ahead. Yes po, Attorney. Sige po. Oo. Meron pong balita tungkol po dito sa dalawang SunWest officials na nagpadala daw po ng surrender feelers. Dun sa mga naunang balita, ang sinasabi po, natatakot daw po sila at wala pang personal na abogado. Meron na po ba kayong ugnayan dito sa PNP, CIDG, kung po pwedeng maging witness itong dalawang SunWest officials na ito? Wala pa po kaming ugnayan, pero maaari po nating tingnan yan, no, at alamin natin kung sa CIDG yan, kasi ang direct contact po ng Department of Justice is with the NBI. Now, if there are witnesses who na gustong lumantad at gustong makipag-ugnayan po sa amin, ipapaalamin lang po namin din yan with the CIDG kasi pwede na po silang direktang dalhin o puntahan kami para malaman at ma-evaluate natin kung ang sasabihin po nila makakatulong po sa mga kaso o mga investigasyon na sinasagawa natin. So, simula po nung pumutok yung balita na yon na merong mga SunWest officials, wala pa po kayo naririnig from sa NBI na nagbigay po ng initial na impormasyon sa kanila, ang PNP-CIDG, tungkol po dito sa dalawang SunWest officials na ito? Personally, DJ Chacha, wala pa po akong natatanggap na gano'n, no? So, maaari ko pong alamin yan within the day and siguro po sa susunod na ugnayan natin ay maibibigay ko po sa inyo kung ano ang magiging developments po niya. Sige po. Sirs, ang sabi po ng DFA, hanggang ngayon wala pa rin po daw court order na nagmamandato sa kanila na kansilahin ang pasaporte ni Zaldico. Sino ho ba ang dapat lumakad nun? Hindi, ganito po 'yan. Kung halimbawa po ang balita ko po is that nakapagsampa na po ng kaso laban kay Zaldico ang Office of the Ombudsman. And if I'm not mistaken, this was filed before the Sandigan Bayan. Ang mangyayari po niyan is ang magfa-file po at maglalahad. Hindi po automatic yan, Manong Ted. So there has to be a motion that will be filed by the prosecutors from, let's say, the Office of the Special Prosecutor ng Ombudsman with the Sandigan Bayan Court asking for the cancellation of the passport on the ground na si Ginoong Zaldico ay isa na pong fugitive ngayon. Opo, yung nga po, no? So, trabaho pala ito ng mga prosecutors po ng Ombudsman na maghain ng motion sa Sandigan Bayan para ipakansela ang passport ni Zaldico, na ngayon po daw, sabi ng DFA, wala pa. No po, wala pa pong ganon. Hindi lang po natin lang. Kasi kung magpa-file naman po ng motion ang prosecution, hindi naman po ika-copy furnish ang DFA niyan eh. Ang mapapadala po sa DFA ay yung kautusan ng husgado kung ito po'y pahihintulutan niya yung yung cancellation. Pero kung kayo pong tatanungin, kumbaga, kung ito po'y kaso na nasa sa inyo, gagawin niyo po agad yon, di ba? After po ng paglabas na arrest warrant ng RTC, ng hukuman, no? Once the case is actually, once the information is filed, susundan na po kaagad ng ano yan. Pagkalabas ng warrant, susundan na kaagad po ng application for cancellation. That is the first order of business after the paglalabas po ng arrest warrant. Sige po. So salamat po, Attorney Padulyon, muli sa inyo pong paliwanag. Ito ay napaka-importante para pahupain po ang aming damdamin sa mga naiinip na nga po para po sa hustisya na ating hinihingi dito po sa mga umano'y
nangulimbat sa pera ng bayan. Salamat po, Attorney Richard. Maraming salamat din po, Manong Ted. Maraming salamat po, DJ Chacha, at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa